Okay, hello once again. I am here again to share my experience on my GSIS process. So after the the resignation in the division office, or the resignation in the Department of Education, you're going to process your GSIS. So from the previous video, I said that GSIS is another serye. So ito na yun. Um, I I had my GSIS process yesterday, June 24, 2024. So here it is. Balik tanaw lang tayo kung ano yung case ko. So, resignation effectivity date is May 31. Napasa ko lahat ng requirements na require ng division office. Nilagay ko lahat sa isang folder. June 4 ko yon ipinasa. So, June 4, napasa na siya sa division office. And then, na-release ang akong SO. Ipabalik ko dito sa division office June 19. So, na-release na ang SO. Kadiritso ra po na ako nabayaran ang ako ang overpayment. And then, ang GSIS nga form, actually, appeal siya diri sa mga documents nga ipasa. Pero, sa pagkaingon, dili dyan na tanan ma-accomplish sa in charge. So, ikaw rin gyapon nagpa-sign, no? Pasignan rin gyapon dito ang GSIS form kay naaman sa DO ang in charge. Naipirmahanan dito ang in charge sa GSIS form. Imong gi-accomplish, gitungan og pasa ani. So dapat unta ato pa lang jud untang June 19. Naa na jud unta ang GSIS nga form. Unya, wala lagi na permahan. So, nibalik na pod pagka 24. So, sayang kayo ang time na pwede po ang siya ma-process. June 19, kay kadyot raman siya nga proseso. So, mauni siya ang process. The GSIS process. First, dito pa lang daan sa pagkulot nimo sa tanan nga documents, appeal na ni siya nga kwaon nimo daan sa GSIS kaning form kani siya. Kwaon nimo siya sa guard, duha ka copies ang imong kwaon, and I suggest nga ang kwaon na to nga copy dili tong naa sa internet, kani siya gi-screenshot ra nako siya sa internet, but mas advisable or mas ginadawat jud sa GSIS office katong nanay logo diri sa Bagong Pilipinas. So naato siya sa guard, no, dira sa GSIS office. So pwede didto ra magkuha 2 copies, and then imo na siyang i-fill up, no, i-fill out nimo siya. So last name, first name, all the information, and kung pwede ayaw lang sabutan ni og date kay nadyo siya puruhan nga ulahi jud, no, ulahi jud nimo siya ulahi jud siya i-process. So pwede pag dadto na, pag ipasa na jud nimo sa office, aya pa din mabutangan og date. So kani siya nga form, two pages back to back, imo lang fill upan. And dadto pa lang daan kay kani siya og ang statement of account dungano nimo kuha dadto kay requirements lagi siya sa ipasahay nimo sa division office. So
makuha na nimo dito, makuha na nimo siya dito kauban sa SO nimo. Usahay pag ikaw kung gusto jud ka makahibalo pila mo makuha, no mapakompute ka daan sa imong benefit, pwede ka dito mag-inquire jud sa ilaha. So willing sila mag-ingon sa imuha unsay imuha makuha, pila kanusa. Okay? So accomplish na nimo kay sa likod ana. Okay, dara. Diri dapit kani diri permahan na siya sa in charge dito sa division office. So katong pag-adto nako atong June 19, wala siya na permahan. Nga June 4 pa man unta ko nagpasa sa tanan nako requirements. Sumutong nakabalik pa jud ko gahapon June 24. So, kung napermahan na unta, igo na lang dyan unta siya ipasa dito. Okay? So, papermahan dyan na siya dito sa in charge. Then, after ana, kinahanglan attach, no, para okay na imuhang process sa GSIS. Ang kinahanglan lang nimo is the form, 2 copies, tapos 2 copies po of service record. Kailangan pariha, the same ang details sa GSIS. So, kani siya, GSIS ni siya, kani dayon sa division office nga service record. So, as you see, dili sila pariha. Actually, sa kung gisumpay pa dyan ni siya, nani siya ay kanang pila imong sweldo annually. So, kaning date lang ako ang gikuan. So, sa date pa lang daan, wala na nag-coincide. Kay diri, nag-start og September 3, diri nag-start og October 3. So, kailangan mobalik pa ka sa DO, mobalik pa ka dito para bag-uhon na pod ning service record nila para mapariha lang jud siya sa GSIS. Kaya di sila musugot kung dili pariha. So, in my case, nagsige kog balik-balik. Pero kung kamo, kung makita naman nga video, of course, kabalo na mo, no? Nga, inana mahitabo. Kay, ang ihatag jud sa division office is inani jud siya, no? Mamali jud siya. So, mabalik na pug ka. So, kung pwede, kung mahatag na ang imong service record with katong effective nga resignation date nimo, ipabag-o daan nga mag-coincide sa GSIS. So, how will you know nga mag-coincide sila? Tagaan pug ka sa GSIS og service record nila. So, katong pagkuha nimo sa form o sa statement of account, tagaan na dayon kanila daan og service record. So, yun sila dapat pariha mamha ang service record namo dito sa inyo ha. So, more din na siya imong i-request dito sa division office. Pag naana ang form, napermahan na ang form, dayon na imong correct nga service record, adto na dayon ka sa GSIS, ipasa na siya dadto, and dadto i-acknowledge nila, so i-receive na nila. Ang imo dayong makuha is ang reference number nimo nga nag-transact ka on that date, unsa imong transaction ato. So, sa ako a claim for my life insurance benefit. Okay? So, ang gingon po dito is 20 working days. I have pa daw ni siya. I don't know, more reflect. In my case, kay naamang ko'y
loan. So katong makuha na ko nga benefit ani, ibayad na pod sa ako ang loan. So may na lang, di ba? So mo ni ang kinalasan nga papel nga makuha nimo didto sa GSIS. And that's it. So again, 2 copies of duly accomplished form. Then, ang form dapat na permahan sa in-charge sa division office. Tapos, dapat the same ang service record sa GSIS at sa division office. Nga imong ipasa dito sa GSIS office. And then, mao na niyang last paper nga magpamatuod nga imo nang na-transact ang imuhang GSIS benefit. Thank you.